Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hay nako, partner. Parang ang lalim ng hugot ng hininga mo. Delayed reaction na naman ako. Siguro mga ilang araw po ako hindi makausap. Yan. Kaya hindi po namin napag-usapan to. Hay na ako, nakakalurk. Hindi, partner, affected pa rin ako dun sa pagkamatay ni Kobe Bryant. Oo naman, lahat tayo talaga. Oo, Ako hindi ako basketball player, pero... At hindi ka basketball fan. Huwag na tayo dun sa player. At hindi na ako basketball. Diba? Na pwede mong bilug-bilugin at bula-bulahin lamang. I-dribble. Oo, dapat i-shoot mo kung saan-saan. Correct. Hindi tayo gano'n. Hindi, parang malalaman mo talaga ang importansya ng isang tao kapag namatay siya. Malalaman mo how important that person is kapag nung namatay siya, yung sobrang daming tribute sa kanya or sobrang daming apektado. Yung mga tipong kahit hindi ka close, apektado, di ba? Noon nalaman ko yung news na yung last week, talagang, ewan ko, parang sobra, hindi ko nga maintindihan eh. Sabi nga ng mga kaibigan ko, bakit affected ka? Di mo kayo close. Ex mo si Kobe, hindi naman ako papansin nun. Tsaka, hindi, kasi legend eh. Kapag legend kasi, tapos, or baka kasi partner, iilan lang kasi yung kakilala kong mga, dahil nga hindi nga tayo hindi ka nga basketball fans, diba? So, iilan lang ang kakilala ko, partner. Mabibilang ko lang sa mga daliri ng kamay ko kung iilan lang. Si Michael Jordan, yan. Si Dennis Rodman. 90s kid eh. Si Michael Jordan, si Dennis Rodman, si LeBron James, tapos si Kobe Bryant, tsaka si Mamaril, Jaworski, Lastimosa, yan. Diba? So, iilan lang din kasi yung nakalala ko sa NBA at yung talagang legendary, kaya siguro plus, kasi kasama yung anak na babae. Plus, ang dami kasing quotable quotes ni Kobe. Alam mo, sa totoo lang, ilang days na akong nag RIP replay button ng mga tributes para kay Kobe, yung mga nag 24 second shot clock sila, yung 24 seconds of silence, yung game na walang sound. Isipin mo how emotional that is, partner. Yung NBA game na walang sound, na ang maririnig mo lamang ay dribble ng bola tsaka squeak ng sapatos, di ba? Parang ang bigat sa pakiramdam na, alam mo yun. At syempre, most importantly, yung pamilyang naiiwan. Di ba? Kasi alam mo, parte yung with the passing of Kobe, yung pagising mo, biglang nabalitaan natin sa Pilipinas na namatay siya, diba? It makes us realize really na life is short, una. Tama, life is fragile. Sobrang fragile, sobrang iksi ng buhay, at saka wala ka talagang assurance ng bukas. Totoo. So isang pagpapaalala na ang importante ay ngayon, kung ano yung ngayon, kasi hindi ka naman talaga sure kung ano mangyayari bukas eh, di ba? Correct. YOLO. Di ba? Enjoy mo na seize the day, Kabisyo, kasi wala talagang assurance of tomorrow. Wali. Diba? Pero hindi naman namin sinasabi na magwalwal ka ngayon. Kasi gusto naman natin na magka-tomorrow pa para sa ating lahat, di ba? Pero yung bang, instead of spending the day na naiinis, nagagalit, nag-worry too much about what's gonna happen in the future, relax ka lang, chill ka lang, kasi hindi mo naman din malalaman or walang assurance nga ng future eh, walang assurance na tomorrow, diba? Isipin mo, pagising nating lahat namatay si Kobe Bryant, isipin mo, partner, 1 taon lang yung tanda niya sa atin eh, diba? 1978 to 2020 si Kuya, so 41 na si Kuya, 41 na si Kuya, so tayo, partner, alam mo yun, hindi lang tayong dalawa. Huwag na tayong mag-specific sample na tayong dalawa. Tayong lahat. 'Di ba? Hindi natin alam kung ano yung mga posibleng mangyari sa atin eh. So, dahil nga maiksi yung buhay,
Instead na mag-dwell ka sa mga grudges, hatred. Correct. Diba? Tanggalin mo na yan kasi maiksi ang buhay. And then pangalawa, huwag ka masyadong fast think. Yung forward na parang overthinker. Kaya hindi mo naman alam abutin ka ba talaga ng bukas. Totoo. Pero this is not saying na anuhin mo na, parang yun nga, tirahin mo na lahat ng lechon na makikita mo kasi bakalas mo na to. Hindi sa ganon. Hindi ganon. Gets yun na yun. Sinasabi natin, di ba, kung kaya mong enjoy ang buhay araw-araw, gawin mo na. Kung kaya mong mag-show ng pagmamahal sa mga tao sa bahay nyo, sa mga kaibigan mo, sa mga kasama mo sa office, sa kung saan ka ba nagtatrabaho, ipakita mo na. Di ba? Sa kapitbahay mo. Di ba, sa halip na chismis ka ng chismis dyan, di ba, halin mo sila. Correct. Mamaya, katukin mo yung bahay nila, yakapin mo sila. Pwede. Lalo na kung sexy siya. Charot lang. Lalo na ngayong mga oras na to, bagong ligo siya. Yan nakakalurk. Hindi, pero hindi. Love lang. Let's love more. Yun yung mahalaga. Mag-love lang talaga. Totoo. Kasi hindi mo naman talaga alam kung ano ang mga posibleng mga mangyari sa buhay-buhay. Correct. Diba? And sa pating realization, alagaan talaga natin ang ating sarili. Diba? Yung para mapahaba din yung buhay natin. Kaya lang partner, may mga ganun eh. At tama yun. Kaya lang, di ba, minsan, inalagaan mo na gusto yung sarili. Parang si Kobe, di ba, isipin mo yung partner, basketball player, so malamang very fit. Pero who would have thought, di ba, na ang paraan ng kanyang death ay hindi dahil sa nagkasakit siya dahil sa katawan, kundi helicopter crash. Grabe no, hindi mo talaga masasabi. Iba talaga ang kapalaran, takbuhan ng buhay ng tao. So isang aspeto rin na pwede nating tingnan nga is yung alagaan din natin ng ating sarili. I consider yung health. Kung gusto talaga nating humaba pa yung buhay natin, wag sana tayong maaksidente, pero sana, di ba, hindi tayo dapuan naman ng anumang uri ng sakit. Yung pa yung partner, diba? Yung kumakalat ng mga virus. Yung mga virus na kumakalat. Tapos, ang nakakalungkot dyan, yung mga kumakalat pa na fake news. Alam niyo po, hindi naman makakatulong yung remember, everything is available on social media. Pero not everything that is on social media should be shared. Kasi yung iba dyan, hindi ka naman sure sa source. So kung hindi ka sigurado sa source, wag mo nang i-share. Ako takang-taka ko dyan, partner. Dun sa mga, halimbawa, professionals na o kaya minsan nga, biglang mag-share sa'yo. na mga, di ba minsan nga officer pa ng kumpanya, tapos biglang, saka yung mga mature individuals, na parang biglang mag-share ng mga alam mo namang fake news o kung saan lang galing. Parang, hello, ano ba yan? Hindi mo ba naisip na yung sinashare mo? Nakakatulong, nakakasira ng impression sa'yo. Oo, yun, nakakasira ng impression sa'yo. Nakakapag-cause pa ng panic. Paano kung ang daming nag-follow sa'yo or ang dami kang friends, di ba? Yun hindi ko mawari eh. Yung mga nagsisend ng mga, alam mo yung information na misleading. Parang isang, nagtatrabaho na maganda ang posisyon sa opisina. Di ba, ang ganda-ganda ng tingin mo kasi yan. Correct, mataas ang tingin mo sa kanya. Chismosa, nagkakalit ng maling balita. Correct. Di ba, ganun din yun. Kapag yung mga sinishare mo is yung mga warning. Madaming ganyan eh. Totoo. Basta, ito lang po, huwag kayo maniniwala sa mga kumakalat-kalat sa FB world na mga warning, ganito, ganyan. Of course, ang intention naman talaga nun, in fairness, ay para maging tayo aware, di ba? Pero kasi, minsan, nagkukos siya ng maling information dissemination. Tama. And totoo diba? Yung nagkukos ng panic. At alam naman natin pag nakabasa tayo ng hindi magandang balita, di ba talagang iba yung magiging effect sa atin eh. Correct. Halimbawa, yung mga pagbaha-baha dati, di ba? Alam naman natin na hindi talaga affected yung lugar na yun, pero nakita natin yung picture sa Quezon Boulevard Park na punong-puno ng tubig yung sa harapan ng Isitan. Oo. Matagal nang nangyari yung baha na yun. Oo, nangyayari rin yan kapag may mga sakuna. Yan yung mga pinupost, yung mga luma. Diba? Kasi maling informasyon. Kaya nga eh. So, lagi mong tatandaan na ang mga i-share mo or yung talagang gusto mong malaman yung totoo are yung mga legit na sources ng information. So yung mga online na mga newspapers, 'di ba? Yung mga ganon, yung alam mo talagang may basihan, alam mo talaga hindi yung kapitbahay mong chismosa. Hindi yung ka-FB mo. 'Di ba? Ako talaga partner, diyan ako weirdo na parang totoo ba minsan nga may nagsasimpa sa akin, doktor siya. Totoo ba? Doktor kasi ito yung sinend mo sa akin. Alam naman nating lahat na fake news ito. Di ba? Yun nga, tama ka partner sa sinabi mo, parang nakakasira ito ng impression, nakakainit din ng ulo.
Nakakababa din ang dignidad. Na parang sa susunod na magpadala ulit siya ng isang balita, hindi mo na i-attempt na i-open yung sinishare niya kasi feeling mo mali. Oo. Diba? So makikinig lang tayo sa mga sa mga legit sources. Legit na mga sources. Yun. So, meron nga ako na nabasa, galing siya sa isang infectious disease na specialist. Tapos sinabi niya talaga na yung lahat ng mga nagli-leak na information, yun nga, it's causing so much panic. Tapos ang dami mga conspiracy, mga theories, 'di ba, na nagko-cause ng mga alarm. So ang sabi niya, ignore the noise and do as follows. So, basta ang sinasabi niya lang is na madami na rin naman tayong nalagpasan ng mga ganyang outbreak eh. Correct. Diba? Hindi naman lahat namatay, although madami ang naapektuhan, may mga nakuha din ng buhay, pero hindi naman to isang buong country or alam mo, it's not hindi siya yun. So ibig sabihin nalagpasan na natin yun, diba? And most of the time daw itong mga ganitong klaseng mga viruses, hindi naman yan hindi na ang sabi nga, hindi na siya kasing deadly ng SARS. And specifically lang siya, ang talaga nito is syempre yung mga masyado matatanda, yung masyado mga bata, mahina immune system. Kasi yung may mga medical na conditions. So basta ang paulit-ulit din na na sinasabi ng itong mga ekspertong ito sa medical field is to stop spreading fake news. Correct. Pero very basic yung mga sinasabi nila na maghugas ng kamay, pagkatapos mong umarna, diba? Diba? Maghugas ng kamay. Very hindi basic yun ka ng kamot ng mga singit-singit mo tapos susubo ka ng kanin. Hindi na yan partner Ay, ginawang ulo yung singit. Balat-alat na masim-asim. Ito diba? Maalat. Wala kang ulam. Itlog na maalat na. Araw-araw lang nandyan. Hindi lang yung partner. Yung, buti nga, kung ikaw lang Kung gusto mo magkamot ng itlog na maalat. Sabay tapik-tapik sa kanin. Pwede diba? na ulam. Mabuti kung gano'n, ikaw lang. Diba? Ikaw lang baboy-baboy. Paano ko halimbawa, hindi alam nung kausap mo o kaya ka-meeting mo, diba? Na kakakamot mo lang ng maalat. Diba? Tapos mag-shake hands ka. Tama. Oy, totoo yun. Ang daming ganun yung mga galing sa CR na hindi nagugas ng kamay. Tama. Paano ka halimbawa, jowa mo, hindi nagugas ng kamay. Diba? Lalabas sa CR, hawakan ka pa sa mukha. Diba, girl? Correct. So, tawagin na nating kaartehan ito, diba? Madirihin or whatsoever. Pero, kaya nga madaming mga commercials na paulit-ulit. Bata pa lang tayo, partner, diba? Itinuturo sa atin yung tamang pag-wash ng hands. Kasi madaming mga sakit ang naipapasa through the hands. Correct. Ako dati hindi ko pinapansin yung gano'n. May gano'n din akong thinking na feeling ko parang arte-arte na pag may hugas-hugas ng kamay. Kaya nakakatamad din kasi lamig kaya ng tubig. Diba nakakatamad? Pero na-realize ko din na importante pala talaga hugasan ng kamay. Yung tipong, kanina nga lang yung tipong kagagaling ko lang sa bahay, alam ko naman na naligo ako. Tapos pero nag-drive ka. Nag-drive ako. Ang dami mo munang hinawakan. Nagbukas ako ng likod ng kotse, nagsuot ako ng sapatos. Tapos pumunta ako sa CR before ako mag-toothbrush. Nagugas ako ng kamay. Sabi ko parang parang kulay gray na yung lumalabas sa kamay ko. So isipin mo yun, ilang oras lang yung nakalipas. Correct. Mula nung pagligo mo. Oo. Diba? Ganun dumi-dumi na pala kaagad ng mga ng kamay ko. Correct. Yun, for sure, partner, galing yun sa mga hinawakan mo. Paano ko ang nahawakan mo, merong virus. Tama. May contamination na. Kasi syempre, pagkatapos magkakamot ng mukha o kaya, mag-shake hands. O kaya yun nga, yung sinasabi mo, magkakamay. Ikaw pa man din, nagkakamay ka kumain. Diba? Ganun. Yung mga ganun ba? Para ma-stop po natin yung spreading ng virus. Totoo And yan. stop spreading fake news. Correct. Lang kayo, kumuha lang kayo ng information mula sa mga legit sources. Again, wag sa Facebook friend mo na legit sa pagkachismosa. Yung mga dapat hindi pinaniniwalaan at wag sinishare, di ba? Oo. Doon na lang tayo sa doon tayo sa totoo. Ayaw natin nakakalurky lang parte yung buong January, parang kakastart nung year, parang ang dami nang naganap tapos humabol pa yung si paring Kobe natin. Mo yun? Talagang akong realization ko lang talaga dyan sa mga nangyayari nitong mga hindi maganda na sunod-sunod. Life is so short and life is fragile. Sobra. Na parang sa isang kurap ang daming pwedeng mawala sa atin. Ultimo buhay natin, lahat pwedeng mawala ito in an instant. Kaya nga 'di ba? Kaya nga isa pang
sinasabi nitong bigla ang kwento ni Kobe ng pagkamatay niya is talagang habang buhay ka pa at buhay pa yung mga mahal mo sa buhay. Show the love. Correct, Love lang talaga. Love lang ng love lang ng love lang. Kasi hindi mo masasabi. Kaya nga, di ba partner, dapat kapag halimbawa, aalis kayong lahat ng bahay, mag-asawa, pamilya, huwag kayong aalis ng bahay na or maghihiwalay, na magkakagalit. Kasi yung burden ng pain sobra-sobra kapag hindi na yan nakauwi. Alam mo yun? Isipin mo, yung huling ano tawag dito, sinabi, pagkakita nyo, magkaaway kayo. Tapos yung huling moment na naatala mo, yung binagsakan ka ng pinto ng kotse, o ng pinto ng bahay. Yung mga ganon. Ang kakatakot naman yung part, bagsakan ka ng pinto ng kotse. Tsaka pinto ng bahay. Parang medyo scary yun. Mala Avenger, yung family member mo. Lakas-lakas. Pag galit nagtatagal ang pinto ng bahay, tapos binabagsak sa'yo. Diba totoo naman partner? So, syempre alam natin, halimbawa, nagkabagsakan na ng mga pinto at ng mga diba, wag nang patagalin ng buong araw, mag-text ka na. Correct. Diba, i-text mo na, sabi nga natin, diba, kapag kamahal mo ang isang tao, it doesn't matter who says sorry first. Ang mahalaga talaga dito is you bring back the good times, you bring back you put it back together, yung ganun. So, kung halimbawa, ganun ang eksena, naghiwalay kayo na magkagalit, ikaw na yung unang mag-text, okay lang yan, hindi naman to pataasan ng ere, pa-pride sa isang relationship kasi you never know, diba? Paano kung huling pagkikita na? No, hindi na wala makapagsasabi. Diba? Kaya yun, show the love, mga kaibigan. Totoo, tsaka yung katawan natin, isa lang, diba? Pag binawi sa atin to, wala nang kapalit na. Ang kamay mo, pag naputol yan, putol na, hindi na hahaba ulit yung mga daliri mo, nakagaya ng buntot na buti, kahit putulin mo. Correct, laging natutubo ulit, diba? Hindi Ang katawan natin, iisa mga kaibigan, hindi po ito mapapalitan. So, pangalagaan natin. Correct, yung pagkalat ng virus, isa pa din naisip ko talagang walang mayaman, walang mahirap. Pag nakasinghot ka ng ganyang klase ng virus. True. Diba? Napanood mo yung mga para siyang pelikula, yung nangyayari ngayon sa Wuhan, para siyang pelikula, yung bigla na lang babagsak. Alam mo yun? Tapos diba? Yung mga naka-gear sila, naka-OOTD. Naka-OOTD. Pang Star Wars nga yung dating nila diba? Pang outer space. Nasa pelikula mo lang napapanood, diba? Parang ganun yung dating. Ganun lang pero yun yung mga suot ng mga doktor, diba? Tapos in how handling the patients, ganun. Pero actual po siyang nangyayari talaga. Nangyayari. So, talagang walang pinipili no? Wala. Ito na naman yung sinasabi natin, partner, na ang sakuna, ang outbreak is the greatest equalizer. Equalizer yan It makes us all equal. Walang mayaman, walang mahirap, walang maputi, walang maitim, walang maganda, walang pangit, walang single, walang married. Correct. Hindi sasabihin ng virus ang magandang hikaw ni Nicole Log yan. Correct. Iwasan natin to, may jowa, diba? Walang ganun. Walang pinipiling virus. Mayaman, maganda yung gate nila sa bahay. Diba? Correct. Wala. Huwag natin pasukan ng virus. Huwag natin pasukan ng virus, naka-chandelier. Wala. Walang diba? ganun. O kaya pasukan natin ng virus yan, okay lang yan kasi may alipungan na. Walang ganun Totoo, walang equalizer siya lahat talaga. Naalala ko nga yung sinabi ni Steve Jobs, diba? Diba, alam mo naman natin, sobrang yaman niya. Kung gaano legendary din ang kanyang pangalan. Correct, legendary yung kanyang mga produkto. Alam natin kung gaano siya kakayaman talaga. Sabi niya, meron akong pera na pang... Nagtagalog? Oo, nakausap ko, sabi niya. Iba din si Steve Jobs. Nananagalog si Koya. Tapos ano sabi? Ano yung kaya word? Kong mag-hire ng isang driver to drive for me. Kaya kong mag-hire ng mga kung sino-sino para gawin yung mga bagay-bagay para pero sa kanya. Hindi ko kayang mag-hire ng tao para saluhin ang sakit ko. Diba? Yun yung kinamatay niya, yung sakit niya, diba? Cancer. So, walang sino man na pwedeng sumalo nun. Kundi siya lang din. Kahit gaano ko kayaman, kung may sakit ako, hindi ko pwedeng ipasa ang sakit na ito sa iba. Diba? So, walang pinipili mga kaibigan ng sakit.
sakuna, outbreak. Yes. Yan, diba? Mga natural phenomenon, walang pinipili. So let's all continue to pray, Kabisyo. And all continue to love lang. Yes. Share the love, mga kaibigan. Yun lang yun, Kabisyo. Yun yung pinakamahalaga sa lahat, ha? Correct. Maraming salamat, mga Kabisyo, sa pagtutok. Mamayang 9:00, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay ang ating mapapakinggan. Muli ako po si Nicole Hala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yun! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. How are you? Are you okay? Mag-Valentine's Day na naman. Oo nga, nako. So gastos. Grabe. Gastos para sa mga lalaki, sa mga babae, chill lang naman kayo. Hindi din naman, partner. Magastos sa inyo kasi paghahandaan nyo rin bagong lipstick, bagong damit, bagong panty, bagong... Kailangan bago pa parlor kasi alam nyo, dadalhin kayo for kasi a date. Kasi diba? Kaya dapat maayos. So, diba? Pero wag na natin pag-usapan yan kasi may mga single na naiirita sa topic na yan. So, next topic please. Ayaw nilang pag-usapan ng mga jowa-jowa. Deadma. Para sa mga single, ang Valentine's ay isang malaking advertising scam. Kasi di ba, partner? Ang daming ang daming business na nagbo-boom kapag ka Valentine's Day. Tsokolate, sobrang taas ng presyo. Oo, di ba? Advertising scam nga. Grabe naman magtaas ng presyo ng tsokolate at saka mga bulaklak. Ano ka ba, partner? Kahit nga teddy bear na matigas. Yun naman dyaryo. Oo. Yung teddy bear na hindi pantay yung mata. Kahit yung mga yun, mahal sila kapag ka Valentine season. So wala. Change topic. Iba naman. Yung mga nagtatrabaho po sa opisina. Kumusta po kayo? Sila na lang kumustahin natin. Ang aga-aga ba madaming inuutos sa yung boss mo? Yan. O diba? Alam mo, dalawang bagay lang yan Kapag ka lagi kang inuutusan, very efficient ka. Tama. O di naman kaya pag lagi kang inuutusan, ikaw kasi lagi ka nagpapakita. Oo, huwag ka kasi pahara-hara Oo. Diba pag kita-kita ka kasi, ikaw, yan, diba? Papayat ka din, girl. Charot. Pero doon ka kilala, ganyan yung eksena. Para mainitin lagi. Ewan ko madaming galit doon sa girl lalo na yon. Okay. Sa office? Medyo busy ate. Okay. Tapos laging mainit daw yung ulo. At tawag sa kanya ng mga kaopisina, adobong baboy. Ay, grabe naman. Bad. May alam mo, toyo. hindi ganyan talaga. May toyo kasi. Araw-araw tinutoyo si ate. Medyo busy. Grabe naman kayo. Pag yan pumayat grabe kayo sa mga matataba. Wag po natin silang pagtatawanan kasi hindi po natin alam yung struggle nila sa pagpapapayat May mga iba dyan na nag-e-effort or nag-try ng lahat ng effort para magpapayat pero hindi pumapayat kasi nga may sakit or hindi kaya ng katawan nila na kasi ako naniniwala ako talaga kahit na maraming technology sa pagpapapayat, it all boils down to what you eat. Correct. You are what you eat. Oo. So, may mga iba na kahit na gusto nila, hindi naman kaya ng katawan nila yung pagbabawas, yung mga ganun. Totoo. Kaya yung mga tumawad sa adobong baboy na yan, ako, bahala kayo, may karma din kayo. Parte ako, hindi ako tumatawa. Ayaw ko, ba't tawa ka ng tawa dyan? Kasi nagtutuksuhan sila. So, sila po yun. Hindi po namin, dito din gina-generalize. Ang kwento na to ay specific doon sa opisina yun. Kasi nag-aaway-away sila. I-judge ko yung opisina. Masasama silang lahat. Di ba? May mga bansag tayo sa office mates natin. Sa classroom. Kasi parang feeling ko masyadong hurtful yun. Kasi parang
parang double kasi, may toyo na mataba, baboy pa. So parang, 'di ba? Parang double. Grabe kayo sa kanya. Ang take ko naman diyan, hindi mo naman masisisi kung friendly ka, hindi ka tutuksoin ganyan. Ganun ba yun? Kung nangaway ka ng office mate, babansagan ka talaga nila. Aawayin ka din pabalik. Magbabackstab sila. Ay, naku, nakakalurky talaga. Ikaw bully ka nung estudyante Uy, ka. hindi Talaga? Hindi. Ikaw yung binubully. Hindi rin. Talaga, wala. Friendly ka kasi sa school. Oo. Kailangan studios. Okay. Pag studios naman, madalas kinakaibigan. Kasi ikaw yung kakailanganin nila pagdating ng exam. Oo. Kaya lang ang problema kasi dyan, kapag ka studios ka, parang automatic kapag ka may group report o kay group assignment, ikaw agad yung leader. May mga times na ayoko na maging leader eh. Hindi ba? Wala lang. Doon sa mga nag-aaral ha, yung mga matatalino dyan sa classroom ninyo, pagod na din sila maging matalino paminsan. Minsan wag naman natin hayaan. Din sila sa ginagawa nila. Oo, wag natin sila laging hayaan na sila lagi. Tumulong din tayo, 'di ba? Minsan kasi inaasa na lang doon sa matalino. Parang ka-groupmate ko naman si ganyan, okay na chill na ako. Kaya nga, 'di ba? Pero sa bagay dapat sa isang grouping, may mga kanya-kanya responsibilidad eh. Alam ng leader 'yan. Kapag alam niya na yung isa niyang kaklase talaga medyo mahina ang utak. Yun na talaga yung source ng bond paper. Siya na yung taga-gastos. Siya na yung taga-bili, taga-bookbind, ganyan. Uso pa ba book binding? Oo, meron pa rin. Meron pa rin. So yun, mga ganun. Anyways. Diba? So, iwasan din natin maging bully sa office. Although talaga minsan may mga ganun eh. Iwasan natin. Culture siya minsan ng opisina talaga. Hindi, iwasan mo umabsent. Ayan, para hindi ka pag-usapan. Kasi pag wala ka pag-uusapan ka, girl, tapos sa every time na may kumpul-kumpulan, dapat present ka doon. Para sure na hindi ikaw yung topic. Yung mga estudyante kayo, may mga bansag ba kayo sa mga teachers nyo minsan? May mga ganun eh. I refuse to say anything kasi baka listener pa rin natin sila hanggang ngayon. Ay, di, pero wala akong matandaan. Nung naging teacher ka, di ba may bansag sa yung mga estudyante mo? Ano ba? Nakalimutan ko na eh. Oo, may mga ganun sila. Oo, meron. Meron siguro. Sigurado naman yun. Imposibleng wala. Oo. Si ma'am, sabi mo, yung ma'am natin mo arte. Si ma'am na maiksi ang palda. Yan. Si ma'am na Yossi girl. Yossi girl kaya ako nakakaya, no? Pagkatas ko silang turuan, lalabas ako ng ng school naman. Ng school. Sa labas na ng pinto. Nandun sa corridor. Yossi ulit. Hindi naman sa school. Sa ano pa nun eh. Yung Baywalk. Ay, ano na ba siya? Ano siya dati? Breakwater. Hindi breakwater. Alayo na pinunta. Mag-iosip punta ng breakwater. Alayo. Galing na makapagal. Yung time na yun, party, hindi pa masyadong strict pagdating sa yung Yossi area, gano'n. Nung araw, talagang kahit saang open space, pwede mag-Yossi. Ano yun? Yun nasa Blue Bay? Blue Bay ba siya? Blue Bay Walk? Oo, Blue Bay Walk. Blue Bay Walk. Ganyan. Wala lang. Memories. So kung estudyante ka, binabati ka namin ng good morning. Yan. Huwag mo iasa lahat sa ka-groupmate mong matalino ang lahat ng bagay. Kasi pag hindi ka nakikisali, ikaw din naman lulugi dito. Tsaka in the end, yung group na yan, part lang yan ng grade. In the end, individual naman yan eh. Totoo yan. Pag i-grade ka rin naman individually. So kapag wala kang alam, ikaw din naman ang talo dyan, friend. Diba? Tsaka may mga sa amin sa classroom, pag may ganyan, may peer evaluation din eh. So kahit na sabihin na may leader kayo, i-grade pa rin kayo ng mga mga groupmates mo. So ayaw mo naman maging kulela. So batu-batugang ka dyan, di ba? Gigradean ka, tatama din silang gigradean ka ng maganda. Totoo yan. Ang diskarte ko naman dyan, so alam kong mahina yung mga contribution ko, ililibre ko sila. Ako, para sa akin, magandang diskarte din naman yan. Kasi ako partner, kapag kami nanlilibre sa akin, masaya-masaya din talaga ako. Bibigyan ko siya ng magandang grade. Hindi ko kaya makambag sa talino, lilibre ko na lang. Pero ganun talaga yun, di ba? Kanya-kanya kasi talaga tayo ng contribution. Ang importante, matuto ka at mag-contribute ka. Hindi yung uupo ka na lang, titingin kuno-kuno, di ba? Tapos babalik sa cellphone mo, magte-text or mag-FB. Ganun. Tama. Tsaka effective yun, nagmamaro ka din minsan. Effective ba yun? O minsan ikakapahamak mo yung mamaro ka. Mahirap yung mamaro eh. Kunyari, nagko-contribute ka rin. Kanong tanong ka lang din. Parang fake it till you make it. Yan.
Until mag-agree silang lahat sa'yo. May mga ganon. Basta mahalaga, kapag ka nag-aaral ka, karinin mo yung pag-aaral mo kasi minsan ka lang din estudyante. Totoo yan. Minsan ka lang din high school. Correct. Minsan ka lang din college, diba? Hindi mo na babalikan yan. Tsaka, less ang problema kapag nag-aaral ka. Totoo yan. At saka hindi tama yung sinabi mo, partner. Kahit sabihin na group work yan, sa bandang huli ikaw din may kinabang. Kasi, at saka sa bandang huli, ikaw lang naman din ang gigradean. Individual naman ang grades eh. Wala namang group grade eh. Tama. Tsaka pag kunyari, di ba, nakalimutan ko lang sasabihin ko. Hindi, pag-uwi mo na, pagkatapos sa pag-aaral, kasi kung hindi ka nag-aaral, inaasa mo sa mga groupmates mo. Di ba ikaw din yung walang alam? So, sayang naman. At saka ang kawawa dito, hindi lang ikaw. Kawawa yung mga magulang mo. Parang kayod sila ng kayod every day. Hirap na hirap sila sa pagtatrabaho. Tapos ikaw, bulakbol pa mo. Diba? Tapos wala kang natutunan, sayang naman yun. Tapos pagdating ng magtatrabaho ka na at nakasalubong mo yung mga dapat na alam mong bagay, diba nakaharap mo sa isang pagkakataon tapos wala kang maisagot. Sabihin mo, dapat pala inaral ko na yung math dati, dapat pala inaral ko yung grammar dati. Parang katulad lang ng Italian partner eh. Diba ang dami bigla nagpost sa FB, dapat pala nakinig ako sa science teacher ko. Diba? Nasa huli ang pagsisisi lagi. Tama. Natin yan. So, dead ma sa pagiging sa pagiging bad student. Go sa pagiging positibong student. Karirin ang pag-aaral. Trot! Isang malaking check ng Pink na ballpen. Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2008. Ako po ay may asawa at meron po akong 2 anak. And I'm very proud of my kids and their achievements. Recently po, nag-post po ako ng picture ng grades ng anak ko. Tapos may nag-PM sa akin kumare ko na nagsabing hindi dapat pinopost ang mga grades ng anak sa Facebook. Kasi daw, nakakakos daw ito ng pressure. Ay, ang point ko naman din, syempre proud naman din ako. Ang sabi ng kumare ko, hindi mo dapat pinagmamalaki yung mga ganyang bagay. At ngayon, galit na ako sa kumare ko. Kainis talaga siya. Bukas friendship over na sila. Oo nga, bakit may mga tao talagang ganito? Sobrang pakialamera. Yan, alam mo, yan yung nakakalungkot dyan eh. Kung sino pa yung malapit sa'yo, diba? Kung sino pa yung kaklose mo, kung sino pa yung akala mong kaibigan mo, yung paminsan yung unang makakaaway mo. Di ba? Unang sa'yo, maglalaglag. Ako, beses na nangyari sa akin yan, partner. Di ba? Yung mga pinapasok mo sa iyong tahanan. Yung nung pinakain mo, pinatulog mo. Kinaibigan mo ng gusto, di ba? Sila din yung unang tatalikod sa'yo. Sila din yung unang tatraidor sa'yo. Correct, gagawa ng mga paraan para sirain ka. Di ba? Ganun talaga. And in your case, dun sa kabisya natin na nag-PM, it's your kumare. Di ba? Sabi nga nila, minsan yung mga best friend, kung sino pa yung mga best friend, yun ang aagaw. Totoo. Diba? Kaya nga ang best, dapat best. Diba? Nakala mong, diba? Hinahabilin mo yung jowa mo sa kanya. Correct. Yung pala, inaahas na ni best. Nako. Diba? Kalurke. So beware. So, maraming ganyan. And in your case, nangingialam sa mga pinopost mo. Di sana nag-reply ka. Hindi ko nga pinapakalaman yung utang na loob ng mga selfie mo na hindi naman magaganda eh. Kanya-kanya. Basagin mo rin, walang pakialamanan. Alam mo sa mundo ngayon, hindi na dapat nagpapaapi. Diba? Speak your mind. Hindi, charot lang. Alam mo, pwede mong patulan, pwedeng hindi. Wala namang kakwenta-kwenta, ayaan mo na lang siya, bahala na siya sa opinion niya. Alam mo, meron din ako nabasa na ganyan na parang kapag ka pinopost mo yung mga achievements ng anak mo, ano ba yun? Parang it's a form of pressure for the kids. Parang mga ganon-ganon. Ang sa akin, wag na nating laliman. Tama. Ang sa akin, ang sa akin, partner, wag mo nang laliman. Kaya mo pinost yung grades ng anak mo kasi proud ka. Tama. Kung hindi naman mataas yung grade na anak mo, hindi mo rin naman ipopost, di ba? Ganun lang yun. Correct. Hindi naman mga wag nating gawin komplikado yung mga bagay-bagay. Yan. Social media na naman kasalanan yan. Nilalaliman masyado yung mga simpleng mga bagay. Ganito lang kasimple yan eh. Minsan, di ba, ginajudge mo yung mga kaibigan mo kasi ang pinopost sila puro gimmick. Ano ba naman yan? Puro na lang walwal. Yung life nila eh.
Doon sila masaya, doon sila masaya, pakialam mo. Hindi nga nila pinapakalaman na ang pinupost mo puro anak mo eh. Umay na din ang kaya sila sa anak mo. 'Di ba? Pero anong pake nyo? 'Di ba? Yun na kasing life mo ngayon eh. 'Di ba? Kung ang life nila nagwawalwal, o ang life nila nag-aaral at yun ang pinupost nila. Kasi yun yung buhay nila eh. At kung life mo ay yung anak mo, yun din kasi yung buhay mo. Tama, walang pakialamanan sa madaling salita. Kumbaga pag nakakita tayo ng ganyang klase ng achievement ng ibang tao, let's just be happy for them. Hindi yung tipong gagawa ka pa ng kung ano-anong nakaka-pressure kasi sa mga tao nakakakita yung mga ganyang pagpo-post. Hindi ganun. Tingnan mo sa aspetong, wow, ang galing-galing naman niya. Nakakatuwa naman siya. Ganun talaga yung buhay partner eh. Hindi lahat masaya para sa ano mo eh, sa success mo eh. Yung iba, naiinggit. So obviously, 'di ba? Sa lahat ng mga kaibigan mo o sa lahat na nag-like sa FB mo, yung kumare mo talaga yung affected ba? Ingitera kasi. Di ba nabanggit natin ang inggit, lason yan sa katawan? Nakamamatay yan. Pero alam mo, hindi daw totoo yun na ang inggit ay nakamamatay. Pinost ko yan ng isang araw, ang inggit ay nakamamatay. Ano na ngayon? May mga nag-disagree. Kasi kung ang inggit ay nakamamatay, edi sana daw wala ng tao sa mundo. Lahat patay na. So hindi daw totoo yung statement. Ang inggit ay nakakahawa. Ganun na lang. Kasi ang dami, dumadami. Pero ang inggit ay nakaka-down ng sistema. Ang inggit ay nakakapangit. Tingnan mo, daming pangit. Yun siguro totoo. Hindi kasi, kung bakit siya nakakapangit, lagi kasi mangut eh. Tsaka lagi negative yung impact sa'yo eh. Lahat ng nakikita mo sa pinupost ng iba, negative. Negative, nakakapangit talaga yan. Ganun lang yun. So, therefore conclude na ang inggit ay nakakapangit. Bago na po. Hindi na po ang inggit ay nakamamatay kasi totoo nga naman, wala pang namamatay sa inggit. Diba? Wala pa po, ba't siya namatay sa inggit? Wala pa po ako nabalitaan. So, wala pa rin nabalitaan hospital record na. Wala na parang, bakit siya na hospital? Cause of death. Inggit. Tsaka wala pa na ospital na dahil dyan. Sana ganito nakababaw yung mag-isip yung mga tao, no? Di ba, babawan na lang natin. Para masaya lang lagi ang buhay. Alam mo yung meron huwag natin lagyan ng ibang kulay. Wait lang tatry kong hanapin yung may nabasa akong ganyan eh, na tungkol sa posting of grades. Tapos parang, nung nabasa ko parang, okay. Pwede naman palagpasin o tawanan na lang ang mga bagay-bagay, di ba? Huwag natin laliman, huwag natin gawing komplikado. No need. Ayan do not put your child's grades on social media. Isang haba, pats ang liit ng phone, nakaka-irita. Malamang ilang minutes din niya kinonstruct yan. So, kasi ito yung sabi niya, ng writer, don't get me wrong. Ayan, judgmental naman tayo. Don't get me wrong. Parents are supposed to be proud of their kids. Tama. But pride may have won the moment when you become, English na hindi ko na maintindihan. Tapos yung sunod na, parents being boastful is not healthy. So tingin ko naman, kabisyo, nasa ano yun eh. Sa nagbabasa. Diba? Bakit mo isiping boastful yung nag-post? Correct. Diba? Kung totoo namang mataas yung grade nung nakuha ng anak niya. Paano naging boasting? Kung totoo naman, 'di ba? Syempre may kasama ng pagmamayabang 'yon. May kasama ng pride, may kasama ng proud mommy moment. Ano ngayon? Correct. Diba? Totoo naman siya. Totoo naman. Correct. Tsaka hindi, paano mo nasabing boastful? Sige, paano mo nasabi? Kaya nga. May natin yung article na yan. Buisit. Dami niyong hanash. Ang nanay, proud siya. Ang tatay, proud siya na may medal yung anak niya. Tapos, tama. Wag na nating laliman pa na kesyo mayabang, kesyo ganito. Kayo yung problema. Diba? Correct. Ganun lang yun. Yung ba nga hindi lang pinupost, diba sa ewan ko kung nakita mo na yung mga may patarpaulin sa harap ng bahay niya. Sa probinsya uso pa yun. Sa probinsya uso yan. Tapos sa plaza may mga patarpaulin si bagong lawyer, naka-graduate ng with honors. Pumasa sa ganito, ganyan. Masama yun? Hindi masama. Masama yung iniisip mo. Masama kasi yung naiinggit ka. Masama yung, ano ba naman yan? Bakit kailangan i-post? Proud sila eh. Ikaw may na-achieve ka na ba? Palibasa inggitera ka. Diba? Ang kaloka talaga yung parang nayabangan kasi nag-post ng trip sa ibang bansa. Ano problema? Napumunta sila sa ibang bansa eh. Di ko para may ma-post ka. Diba? Ano mayabang dun?
Eh, yung pagpunta nga nila sa Quiapo, pinopost nila eh. Di syempre, nung nakarating ng Hong Kong, mas lalo nila ipopost. Oo. Eh, di syempre, yun na nga parte. May kasama ding, di ba, Nax, nakarating ng Hong Kong. Nax, nakapag-travel to Korea. Sana all. Ganun yung mga comment ng tao. Eh, ano ngayon? Di ba? Eh, nakapunta siya. Nakaka-proud naman talaga yun kasi ibig sabihin may extra money. So, achievement talaga yun. Isipin mo, nakatawid ka ng dagat, makapunta ka sa ibang bansa. O, ano problema? Nakakatawa lang talaga, no? Yung takbo ng isip ng Kaya tao. Nga eh. Iba-iba eh. Kaibigan ako, mahilig siya mag-comment ng gano'n. Yung sana all. Nagalit yung sa naming tropa. Talaga? Sabi niya, Ingitera ka talaga. Dinerecho na, ano? Kasi mga comment daw niya sana all. Ito to expression lang naman siya. Actually. Ganon. Pero pwede din, may kasamang inggit din. May point din naman. Pero di ko baga very common siya na expression. Yung expression, yung na kunyari, di ba may bago kang damit, sana all. Sana all. Sa ganun, nagalit daw kasi nainggit. Palibasa, inggitera ka. Napaaway pa tuloy. Ano ba naman dahil sa yan? salitang sana tingnan all. mo, tapos therefore conclude kasalanan sa lahat ng social media. Iba kasi tayo mag-isip, mga kaibigan. Oo, di ba? Mababansagan ka mayabang, mababansagan kang ano. Bakit? Di ba? Let's just be happy. Yun lang. Yun na nga, yun yung sad truth about it eh. Not everyone is happy about your happiness. Hindi lahat ng tao masaya para sa success mo. Yung iba dyan, naiinggit. Yan. Oo, pero wala pa nga namatay sa inggit, so nakakapangit. Yan. Kaya ako nararamdaman mo pagharap mo sa salamin kanina para umaga. Para pumapangit ka na. Senyalis na ng inggit yan. Palibasa, inggitera ka. Diba? Itigil mo na yung pagiging inggitera. Pag namibili mo parang, oh my God, parang pumapangit ako. Pero yun, ganun. Kasi nga, may point talaga yung wala pang namatay sa inggit. Diba? Maghahanap talaga ako, police record, hospital record. Diba? Diba, cause of death, time of death, 12:52. Yan. Cause of death, inggit. Wala pa nga. So, babalitan po namin, ang inggit ay nakakapangit. Tayo natin maging pangit. Tsaka nakakapagbigay siya ng stress eh. Oo, kaya. O kaya siya nakamamatay. Kasi ang stress nakamamatay. So, hindi naman talaga inggit. Pwedeng ang ilagay sa cause of death stress. Yan. Due to inggit. Ano ba yan? Isipin mo, namatay ka dahil sa inggit. Diyos ko, Lord! Apang! At saka, girl! Tama. Itigil mo na yan. Ay, nakakabisyo. Sana po okay sa alright ng iyong buong araw. Mamayang 9:00, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay, ang ating mapapakinggan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Nagpapaalala. Ayan. Take 2. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yo!